Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our 5th day here in Busan and 8:30 na ng umaga ngayon. And today ay mag-check out na po tayo ng hotel and tayo ay lilipad na papuntang Jeju Island. So as I've shared in the previous vlog, tayo po ay mag-e-extend sa Jeju kasi total andito na rin naman tayo sa Busan. Napakalapit ng Jeju. Una nga naisip ko mag-extend tayo sa Seoul pero may upcoming trip pa kasi tayo sa Seoul na nire-reserve ko, and also yung Jeju kasi is napakalapit lang dito. So 1:30 ang flight natin from Busan to Jeju via Air Busan. Tapos parang isang oras lang yata yung biyahe. Nasa Jeju na tayo. So alas 10 tayo aalis dito. Nakipag-communicate na ako sa mga organizers kung anong oras aalis, ganyan. Kasi hindi ko nakasabay yung mga influencers na kasama ko nung papunta dito. Iwahiwalay na kami kasi magkakaiba kami ng flight. Pero lahat kami ipapahatid pa rin ng World Creator Festival papuntang airport, no? So ganun sila ka generous and maalaga talaga hanggang makauwi ka ng Manila. Talagang they will take care of you, no? Again, sobra ako nagpapasalamat talaga. O di ba kahapon pa yan? Actually kagabi nga, I was still on high dun sa mga nangyari. Kasi inisip ko tapos yung World Creator Festival. I am just so happy and sobrang grateful ko lang na nangyari to, no? Kaya kagabi habang patulog na ako, yun talaga iniisip ko na thank you Lord talaga at nangyari to sa akin. Kasi ang saya nung milestone na ito, highlight of the year. Tapos it's something na tatatak talaga siya sa puso ko. Kaya ayun, sobrang happy ko lang talaga dito sa World Creator Festival. Anyway, mag-breakfast na muna tayo fam kasi maaga pa naman. 10 pa yung alis natin dito sa hotel. Nakaayos na ako, as in maayos na. Ayan, tignan nyo malinis na nga oh. So yun na yung gamit ko. Isasara ko na lang naman yan. So ito yung hand carry natin fam. Yung tote bag ko, tapos itong personal bag, and then ito yung lagayan ko ng mga camera, phone, and power bank. Okay? So tara, breakfast na muna tayo sa baba. Okay, it's time to eat breakfast and yung food natin. So meron tayong rice na may nori. Tapos kumuha ako ng mga dim sum, salad, konting sausage, and banana. And orange juice. Ayan, let's eat. Tapos na ako mag-breakfast, lumabas muna ako ng hotel dahil tayo ay, alam nyo na, magko-compose coffee. Hindi na ako nag-coffee doon sa breakfast kasi plano ko mag-compose coffee ulit bago man tayo umalis dito sa Busan, di ba? Dito lang siya sa gilid. Ayan na. Tingnan niyo yung mga dahon pa mo. Nag-yellow-yellow na, di ba? Kabili na akong ating paboritong ice americano. Another day, another compose coffee. Ito oras na 9:15. Okay, akyat na tayo. Sara ko na yung maleta ko. Tapos konting ice na lang, pa-airport na tayo. So 9:50 na ng umaga and ready na tayo mag-check out. Yan yung gamit ko fam. Na-check ko na yung ating room. Ayan, wala lang naiwan. Let's say goodbye to our hotel room. Ayan, thank you so much kay Lotte Hotel Busan for a wonderful stay. And again, of course, sa World Creator Festival. Walang hanggang pasasalamat, no? Anyway, halika na, baba na tayo. Bye! Let's say goodbye to our room. Ano ba tayo naiwan? Check. Okay, let's go. Halika na, labas na tayo. Diyan na raw yung service natin. Parang nag-book sila ng different cars. Kasi nga, iba't iba kami nung departure time.
Alright, dito na tayo fam sa airport. Time check 10:40 na ng umaga. Ang bilis magpatakbo ni Tatang. Para siyang batikang driver talaga. Parang nakuha namin yung biyahe 25 minutes lang. Parang ako yung napapapreno. Tsaka alam mo yung pag umandar siya, yung mapapaganong ka talaga. Ganun, ang bilis. Anyway, nakarating naman tayo ng safe. So, thank God. Ngayon, nandito na tayo sa Gimhae Domestic Airport. Kinabahan ako kasi andun yung international. Tapos lumalagpas na si Kuya. Punti ko na sabihin ng stop eh. Pero na-realize ko, nga pala, domestic flight nga pala tayo. Busan to Jeju. Anyway, pasok na tayo. Ayan. 1:30 yung flight. So, 3 hours before our flight, andito na tayo sa airport, no? Maaga tayo. Sige, pasok na tayo. At tayo ay mag-check-in. Let's say goodbye to Busan. Ayan, finally, we're saying goodbye to Busan na talaga. And I hope makabalik tayo dito ulit kasi marami pang mga destinations and stops na hindi tayo na-visit dito. So hopefully, no, makabalik tayo ulit dito sa Busan. So tara, pasok na tayo at tayo'y mag-check-in. Meron din pala sila ditong airport limousine bus. Busan is good. Tapos nandun sa kabila yung international and then dito yung domestic. Ano, pasok na tayo. Gimhae International Airport. Yan. So ito pala yung itsura ng kanilang domestic terminal. May mega coffee doon, no? Nag-ask na ako doon, hindi pa open ang check-in. 2 hours before the flight siya nag-open, katulad sa atin. Maaga pa tayo. So anong makikita natin dito? Oh, may Angel in Us doon. May Edea Coffee dito. Dito tayo sa Edea kasi andito si Bjorn Bosok. Picture tayo. Total may free time naman tayo. Ayan, no, 10:48 pa lang. So 11:30 pa mag-open yung check-in counter. May anti-ans din pala dito, oh, yun sa dulo. Naka-check-in na ako. Grabe yung bagahe ko, 26 kilos na. Chine-check din nila yung power bank pala dito. Tapos nag-advise sila na wag daw isa-store sa overhead bin yung power bank. Anyway, hindi ka na. Pasok na tayo dito. Alright, nakapasok na ako dito sa boarding gate. Ito na yung gate natin. Gate 33. Ayan yung flight natin, BX8111. So ito yung itsura ng departures area ng Gimhae Domestic Airport. Hello fam! So ayan na, nandito na tayo sa Jeju Island. Excited ako kasi first time natin dito. And alam nyo, parang nasa 45 minutes lang din pala yung biyahe from Busan to Jeju. So parang Manila, Boracay. And pagbaba ng airplane kanina, ang lakas ng hangin. Kasi nga dagat na, diba? Kaya parang naisip ko, parang Boracay din pala tong Jeju. Kasi nga, separate island siya. So yeah, hintayin na lang natin yung baggage natin. Ayan, pwedeng magpicture dito, oh. Merong Hello Jeju. Tapos ayan, marami silang mga LED. Tapos yun, may Welcome to Jeju Airport. So, hintayin muna natin yung bagahe natin dito. Halika na, labas na tayo. Nagpicture lang ako dito. Welcome to Jeju. Nakuha ko na yung maleta ko. Mabilis lang. Let's go. Alright, nakalabas na ako fam dito sa arrivals area. Ganito pala itsura ng Jeju Airport. Ayan, meron silang nice to see you. And then, meron ding Angel in Us. Dito naman, may egg drop. Tapos dito na yung palabas, yung may signage na Jeju Airport. Ayun, yung signage fam, oh. Yung Hello Jeju. So, ito yung transportation information. Parking lot, patawid sa kabila. Shuttle bus and car rental, okay. Taxi kanan, bus kanan. Ayan, so dito may mga bus na. Depende sa bus number nyo, fam. And depende rin sa hotel na pagsistayan nyo. Pwede kayo mag-bus. So, iba't ibang mga stops.
umupo muna ako saglit at figure out ko kung saan tayo sasakay. Dalawa kasi yung option natin. Number 1 is magbabas tayo, fam. Number 2, magta-taxi tayo papunta sa hotel. By the way, dito lang naman tayo sa downtown Jeju magsistay. Yung iba kasi nagsistay sa Sogwipo, diba? Pero tayo, dito lang tayo sa downtown Jeju. And ang maganda kasi talaga dito sa Jeju Island, fam, magre-rent a car. Nung una nagpaplano ako ng Jeju trip, gusto ko talaga mag-rent a car para matry natin dito. Kasi yun yung sikat dito eh. Kaso nga, as a solo traveler, hindi natin kaya. Kaya mag-DIY lang tayo. So, papunta sa hotel natin, pwedeng sumakay ng bus. Pero, maglalakad pa tayo ng 1.1 kilometers doon sa bababaan na stop. Kaya nagsisearch ako kung saan yung sakay ng taxi. Sinearch ko sa Naver, nasa 7,100 won daw yung babayaran kung magta-taxi. Less than 300 pesos. So, mag-taxi na tayo kasi 14 minutes lang naman yung biyahe. Ayan, mula dito. Kaysa magbabas, 1 kilometer pa yung lalakarin natin, medyo mabigat yung ating maleta. Ngayon, hanapin natin kung saan yung sakay ng taxi. Let's go! Ayan o, susundan lang naman natin yung mga ganito. Bus, okay, parking lot. Ayun, taxi papunta doon. Ayan o, P1. So, doon sa kabila. Ayan ang Hello Jeju. And alam nyo yung time ngayon sa Jeju, 23 degrees. Pleasant din, di ba? Tapos mahangin din. Pero yung airport nila, lakas ng aircon sa loob, ang lamig. Pero paglabas mo naman dito, hindi siya lapot levels, no? So, maganda-ganda na rin ang weather dito. So, ito, susundan lang natin yung signage. Taxi stand pa dito. Ayan, so dito yung regular taxi. Doon naman sa kabila, kung kailangan nyo ng mas malaking taxi, or kung marami kayo, yun, jumbo taxi. Pero tayo, dito lang tayo sa regular. 1, 2, 3, 4. So, pwede naman tayo kahit saan. Okay, here's our cab. Let's go! Dito na tayo sa hotel natin, fam, and grabe. Alam nyo, I'm so overwhelmed. Yung daanan pa lang papunta dito sa hotel, parang gandang-ganda na ako sa Jeju. Iba pala yung vibe dito sa Jeju, no? Tapos ang sarap dito kasi ocean na to. So yung pinili nating hotel is the Ocean Suites Jeju Hotel, and katapat niya ay dagat na. O, diba? Wala, ang sarap sa feeling. Kanina nung nasa taxi tayo, titignan ko yung labas. Ang ganda naman ng Jeju. Parang nandun yung rustic old vibe niya, pero may pagka-modern vibe na rin kasi nadaanan natin yung sa may market banda, diba? Andun na yung mga bagong establishments, may mga cafe, restaurant. So, old meets new ang atake niya. And dito sa hotel na pagsistayan natin, grabe. Tignan nyo, iniwan ko yung bag ko doon. Ayun, nakita ba? Saan na ba? Ayun. Kasi nga gusto ko mag-intro dito dahil ang ganda, wow. Tapos pwede ka mag-airplane viewing dito. Ayan, oh. Wow, ang ganda. I'm so happy to be here. Bag, mamaya ka na dyan ka muna. Alam nyo, sabi ko kanina, excited na ako mag-check-in. Kain na, gutom na ako. Pero nung nasa taxi na ako, sabi ko hindi, lalabas agad talaga ako. Kasi napakaganda. Wow! Yan ang hotel natin, oh. Tapos, tignan nyo yung view, fam. Wow! Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera, pero ang ganda.
Ang ganda rin ng mga seawall nila, oh. Tapos doon yung ferry banda, ferry port. Diba, ang ganda ng charm ng Jeju. Tignan nyo, fam. It has its island charm na old rustic charm, pero ang sarap sa feeling. Ayan. Diba? Ang saya. Ang ganda pala dito sa Jeju. First impression, 10 out of 10. Anyway, halika na. Pasok na tayo sa hotel natin. Ayan, ang sarap ng hangin dito, oh. Kaso bawal kumain dito. Ayan, oh. Kasi naisip ko sana, mamayang gabi, dito tayo tatambay. Bawal drinks, beer, wine, and food bawal, no? Okay lang, tambay lang, diba? So, ayan. Marami ring mga tumatakbo-takbo. Tara, pasok na tayo. Ayoko na umalis dito. Grabe, ang ganda. Thank you, Lord. At nakarating tayo dito sa Jeju. Now, akit na tayo sa taas. Naka-check-in na. Elevator. Turn left. May coin laundry din sila dito. Tapos may ATM din kung kailangan nyo. Ayan, Jeju Bank. Ito yung coin laundry nila, fam. Nasa baba. O just in case na kailangan nyo. Okay? Tara. Akit na tayo sa taas. Ito na pala yung room natin, 510. Hello, fam! Welcome to Jeju! Grabe, ang ganda ng view ng room natin! Wow! Nakakaiyak naman yung view. Ang ganda! OMG! Bigyan ko kayo ng quick room tour. Agad-agad. Grabe, ang ganda ng hotel natin. Yun lang masasabi ko. Okay, let's start the room tour. So, here's the door. Ayan yung maleta natin. Shoes. Tapos, ito agad yung toilet. Maganda yung toilet nila. May bidet. Yes. Okay, fresh towels meron din. Tapos, here's the shower area with complete toiletries. It's clean. Nice. Hello. Tapos, may separate na lavatory dito. Ang ganda nung salamin, no? Tapos, telephone. Okay. May control yung aircon. Ayan ang hangers. TV. Okay. Tapos, andito yung mini fridge. May tubig naman sa loob. Tapos, ayan ang ating coffee and tea. Electric kettle, tissue. Tapos, ito yung ating bed. Wow, ganda ng bed natin. Oh, ang laki. Tapos, ang linis, ang neat tingnan. And then, may USB, may Type-C na rin. Tapos, ito yung outlet. Ito yung mga control ng ilaw. Ang bongga. Diba? Automated na. Ito, fam, meron din salang hair dryer. Andito pala sa loob ng drawer. Tapos, ito ang highlight, fam. Ready na ba kayo? 1, 2, 3, go! Ayan, napakaganda ng view natin. Wow! Diba, dyan tayo tumayo kanina. Ayan, so view natin ay ang dagat. So, doon tayo galing banda sa Busan. Nakaharap tayo sa mainland itong area na to. So, yan ang kabuuan ng ating room. Ang ganda, no? So, yeah, that's it for the room tour. Ang ganda, no? Alam mo yung excited kang gigising kasi dagat yung kaharap mo. Ganun yung feels. Anyway, ang binayaran ko pala dito ay nasa 5,000 pesos per night. Pero, nung tinignan ko sa Klook, depende sa date. Pwede kayo makabook dito ng 3,000 plus pesos per night. Pero yung date na naselect ko kasi nasa 5,000 pesos siya per night. And kung ibubook nyo siya sa Klook, ayan yung screenshot. Ilalagay ko yung link sa baba. And pwede nyo gamitin yung code ko na i-display ko sa screen para makakuha kayo ng extra discount. So ngayon, pahinga muna tayo saglit tapos kain tayo maya-maya sa labas. Enjoyin muna natin ang view. Grabe. Ooh. Di ba ang ganda? Grabe, fam, hindi pa rin ako makamove on sa hotel natin. Napakaganda. Sabi ko, papahinga muna ako, di ba? Pero parang ayoko higaan yung kama eh. Kasi, ayan o, napakaganda. Nakaka-excite. Alam mo yung gigising ka sa umaga, magkakape ka. Ganyan yung view. Sobrang ganda ng hotel. I love it. Ngayon, ayusin na natin yung mga gamit natin. May fresh towels pala dito sa baba. Tapos, meron ding fire extinguisher pala. Okay. Yun nga lang, na-notice kong kulang dito is a luggage rack, no? Okay, sana yung luggage rack dito. Tsaka, working desk. Ito. Ito, yung nakaharap sa dagat pala. Pwede tayo mag-laptop dyan. Dito na lang yung maleta. Para dito, pwede tayo magsampay ng mga damit-damit. Ayan. Diba? May baon pa tayong orange juice tsaka pepero. Hindi natin to nakain doon sa Busan. Lagay natin sa ref.
Meron pa nga soft drinks eh, hindi ko na lang din kinuha. Okay, ito totoo na talaga. Papahinga na muna ako, fam. Ay, grabe. Tignan nyo, aside sa dagat na view natin, yung mga airplane, kitang-kita na talaga dito. Ayan o, aside sa view, pwede ka mag-plane sighting din dito. No? O sige, rest na muna talaga. Labas tayo mamaya to eat. May nakita akong GS25 malapit dito or sa baba lang mismo ng hotel. So, okay din, diba? Hello, fam. So, alas 6 na ng gabi. And ready na tayong lumabas. Nakapagpahinga na ako. Grabe, antok na antok ako. Kailangan natin makabawi ng tulog mamaya. Kasi the past few days talaga saglit lang yung mga tulog natin. Anyway, ngayon nalabas na tayo from kakain tayo ng black pork. So yung black pork ay sikat dito sa Jeju. Native breed daw ito dito sa Jeju. Matagal ko na naririnig to eh. Pag Jeju Island, black pork daw talaga yung masarap. So yun yung itatry natin ngayon. Recommended ni Hazel yung pupuntahan natin na restaurant. Sabi niya makakalimutan daw natin yung pangalan natin pag kumain tayo doon. So yun yung pupuntahan natin. Medyo malayo-layo nga lang siya dito. Plano ko mag-taxi na lang papunta doon tapos mag-bus na lang tayo pabalik, no? Kasi sinearch ko yung restaurant sa Naver, 22 minutes siya pag tinaxi. Pag binas naman, parang 40 minutes. So, sinearch ko yung black pork. Sabi ng Google, distinct flavor and texture. Special daw yung diet ng black pork kasi usually sweet potatoes daw yung mga finifeed ng mga locals. Tapos, charcoal grilled tradition and cultural heritage. Raising black pigs has been part of Jeju's culture for centuries, even tied to old practices and traditions on the island. O diba, simulan natin yung Jeju trip natin ng pagkain ng the best black pork nila. So tara, baba na tayo at ako'y nagugutom na talaga. Okay, nakalabas na ako, fam. Ang tawag pala dito is the Tapdong Coastal Walk. Sa Tapdong area pala tayo nagsistay. Kung magsisearch ka ng mga things to do in Jeju, lalabas yung Tapdong Plaza, diba? So dito yon, Tapdong Plaza, Tapdong Square. Diyan sa likod, no? Tapos ayan, ang dami ng tao. Ang lamig ng hangin, ang sarap. Kasi nga, coastal area, di ba? Wala, ang sarap naman mag-airplane watching. Anyway, galing na ako sa loob kasi pwede silang tumulong mag-book ng taxi sa inyo. So, ayan, binigyan tayo ng number. Ito daw yung taxi natin. Sasabihin nyo lang din sa reception kung saan kayo pupunta. So, nabigay ko na sa kanila yung address. Tapos yun, sila na yung nag-book ng taxi, di ba? Nag-search kasi ako ng bus. Dito sa Jeju fa, may mga buses naman. Yun nga lang, tatimingan mo talaga, no? Pag hindi ka nakasakto dun sa time ng bus, medyo maghihintay ka ng matagal. So, yun yung nangyari sa akin. Yung next bus is in 40 minutes pa. Kasi every hour nagra-run yung bus dito sa likod. Diretso na sana yun, malapit doon sa kakainan natin. Pero yun nga, kailangan mong timingan yung bus talaga. So, try na lang natin mag-bus pabalik naman mula doon sa restaurant na kakainan natin. So, wait na lang natin yung taxi. Ang pangalan pala ng kakainan natin ay Suksundong. The best black pork daw yun dito sa Jeju. According to our soul sister, Miss Hazel King, malilimutan mo daw ang pangalan mo. Ganong levels. Alright, nakababa na ako, fam. Ang bilis magpatakbo ni Kuya. Parang wala pang 20 minutes yung biyahe. Parang 15 minutes na lang yata. And ang binayad ko sa taxi ay 8,200 Korean won. And nandito na tayo. Suksungdo. Isang buong building pala siya. Ganyan siya kalaki. Oh, ready to eat black pork. And yung dinaanan natin kayo na, fam, ang daming shopping stores. So parang isa ito sa mga city centers nila, no? Kasi ang daming shopping, restaurants, cafes dyan sa labas. Okay, ito na. Ayan o, Suksungdo Special Pork. Wow! Dito na pala agad tayo. Ito na yung menu, fam. Ang best daw nila is itong 960 bone, sirloin, grilled pork ribs, tsaka premium black pork. Siyempre doon tayo sa premium black pork, no?
Ito pala, nakalagay naman pala yung best. Ayan. Okay, so ang cons lang pala dito, fam, minimum of 2 persons sila. So kapag single ka, you have to order 2 meat. Yun ang required nila, no? Pero okay lang, at least we get to taste yung 2 types of best meat nila. Sige na, minsan lang naman tayo mag best black pork in Jeju. So ito siya, ayan yung lutuan niya. Nakita ko parang ipinagluluto ka eh. Kasi ibang table, ipinagluluto sila. Tapos ito yung mga condiments. Tapos ayan yung mga meat nila, ang dami oh. I-zoom natin ah. Ayan, oh, diba? Ang dami. Tapos ito yung itsura ng restaurant. Ayan. Tapos diyan ka order. Ayan na, start na. Sila nga yung magluluto. Is this complimentary? Service. Okay. Tiyanong ko kasi hindi wala akong order nito. Kimchi soup? Yes. Thank you. Grabe. Paglalagyan ka rin nila ng ano, oh. Sila din maglalagay sa'yo. Kumbaga parang tuturuan ka nila kung ano yung mga ilalagay sa pork bago mo siya kainin. Yeah. YouTube. Hi. What's your name? One sugar. One Sugar. Yan, si One Sugar. Nag-subscribe siya sa ating YouTube channel. Alam niyo, fam, ang sarap ng Jeju pork. Hindi na ako nakareact. As in, it melts in your mouth. Ganun siya kalambot. Tapos, ang sarap ng special Jeju sauce na inahalo niya. Yung meat niya may sariling tamis. Like, malinamnam talaga pag kinain mo. Manamis-namis. Ooh. Tapos, sobrang juicy, fam. As in, hindi dry. Sarap. Yung kimchi daw, very delicious. Kimchi jjigae. Ay, oo nga. Wow, ang sarap ng kimchi nila. Hindi masyadong maanghang. Tapos yung tofu, sobrang lambot. Service daw ito. Grabe, ganito pala ang Jeju Black Pork, no? Lalagyan mo siya nito, oh. Para siyang mentaiko. Tapos, pwede mo rin siya lagyan nito mga to. May salt, ayan. Iba't iba. May samjang din. Grabe, sobrang malinamnam. Pero for sure, hindi ko mauubos to. Sana pwede i-take out. Grabe, ito na yata ang pinakamasarap na pork na natikman ko, fam. Kasi sobrang lambot, flavorful, juicy. 2 minutes, sir. Okay. Thank you. Nagbabay siya. Grabe, the best. Sarap. Ito siya, oh. Ayan. Dami, no? Tatanong ko kung pwede i-take away. Masarap to sa bahaw na kanin. Bukas. Grabe, busog na ako, fam. Ang dami pa natira. Hindi ko na naubos yung rice. Mag-ano tayo? Yung lettuce naman. Samgyup tayo. Hello. May wasabi pala eh. Ito yung special Jeju sauce nila. Oh, ay, kita ba? Alam niyo, kinakain ko na lang yung mushroom. Sarap ng mushroom.
Ang napansin ko pala dito, charcoal pala talaga yung gamit nilang pang-ihaw. Kaya pala parang mas lumalabas yung flavor ng meat kasi charcoal grilled siya. Sarap. Itong mga meat na to na nasa likod fam, ini-age pala nila yan. So yun pala ang specialty nila dito, aged black pork. Ini-age daw nila ng mga nasa 25 to 32 days. Ayan. Kaya pala ang daming meat dito, no? Sarap. But unfortunately, bawal mag-take out. Ang dami ko pang meat. Ayan. Kaso bawal i-take out. Sayang. Naisip ko pa naman, bila na lang ng rice sa GS25. Lunch na natin bukas. Or brunch. Kaso yun nga. Hindi. So kung pupunta kayo dito, maganda at least party of 2 kayo para ma-share nyo talaga. So tapos na tayo kumain fam. 10/10, ang sarap. Ang sarap nung Jeju Black Pork. Yun nga lang, sobrang nangihinayang ako sa meat. Hindi pwedeng i-take out, no? But yeah, okay lang. It is what it is. Ganun talaga ang struggle of a solo traveler, no? Kailangan nating i-cover yung full cost. Kasi minimum of 2 orders. Anyway, okay na yan. At least na-try natin at na-share ko sa inyo yung experience. Anyway, andito na ako sa labas fam. And itong palang area na ito is the Nuemaru Shopping Street. It's a pedestrian street dito sa Jeju. Nung nagsisearch ako, nakita ko na tong Nuemaru Shopping Street na maganda daw lakaran, puntahan. And yeah, hindi ko alam na dito pala located yung Jeju Black Pork Restaurant na kakainan natin. So ayan siya. Tignan nyo sa kabila. Ayun, may Adidas, Blue Moon & Co, kay Mecca, Olive Young. Ang laki ng Olive Young nila, oh. Folder. Dito, ABC Mart Grand Stage. Pake's Coffee yung nasa kabila. Ayan. So isang mahabang shopping street itong Nuemaru Shopping Street. Tignan nyo fam, kahit dito sa Jeju, hindi pantay yung daan, no? Paakyat doon, tapos pababa dito. So, ganun talaga dito sa South Korea, no? Bundukin. Parang sa Baguio. Yan, no? ABC Mart. Nakalimutan kong i-share pala. Ang binayad pala natin sa Suksongdo is 65,000 Korean won. Halika na, lakad-lakad muna tayo dito sa Nuemaru Shopping Street. Ito ang laki, o shoe marker. Shoe store din siya. Iba't ibang brands din. Ito yung itsura ng bus stop sa Jeju fam, mo. So same sa Busan. Search mo lang sa Naver yung from and to ng destination mo. Tapos yan, may mga number naman ng bus. So susundan mo lang to or dito kayo pwedeng tumingin. Ayan, o. Arrival soon. O, 311. Diba? Naka-Korean nga lang siya pero yun ang challenge. Actually, ayan pala may language. English. Oh, 'di ba? Pwede pa lang pindutin. O yan, for example, yung bus 360, estimated arrival in 5 minutes. Oh, 'di ba? So yan, madali lang sundan fam. Ang key lang dito, dapat ma-timingan nyo yung bus. Kasi may mga bus numbers na isa lang yung biyahe every hour. So, yun yung dapat na ma-check nyo sa Naver. Cute naman ito, oh. Studio Tomboy. Tas Colombia. Sa kabila, andun yung Paris Baguette. Nice to see you. Holiday Kangol. O diba, ang dami pwedeng na-shop dito. Para na rin tayong nasa Myeongdong pala nito, no? Yan, marami pa sa kabila. Paris Baguette, K-pop Demon Hunter talaga yung nila, no? Design nila sa labas. Ito MLB, ang laki din ng MLB dito, oh. Tapos National Geographic sa kabila. Ayan, may Gerbo dito. Sa mga paborito nating brand. Tingin nga tayo sa loob. Ayan, nagtingin lang ako sa Gerbo. Wala naman ako nabili. Yung mga cup nila, 49,000 won. Tapos 59,000. Yan, para may reference kayo. Espao. Maganda rin tong brand na to, no? Ayan, no? Espao. Para siyang Uniqlo din. Tawid naman tayo dito sa kabila. Parang ito na yung end of the shopping street. Pero dito may New Balance, may Olive Young. Doon din sa kanina, di ba malaki yung Olive Young, 2 floors. Ito na daanan natin, Famumidjo. Ano siya, bilihan ng gold. Ayan, no? Oh, nice. Bukas pa ba yung New Balance? Tingnan nga natin. Bukas pa. Okay. Meron sana akong gustong tingnan na 530 kaso wala. O yung 740 nila for your reference. 139,000 Korean won. I guess ito pa yung may tax. So mababawasan pa yan pag nawala yung tax. Halika na, labas na tayo. Ayan yung mga bus dito, fam. Tignan nyo, 332. Diba? May numbers naman. Susundan nyo lang, masasearch nyo rin yan sa Naver.
Katulad ng ginagawa natin sa Busan. Malapit na tayo sa end of the street. Itong Rockport, sikat din to dito, no? Ayan. Sale 30%. Kaso sarado na sila. Ayan, tawid tayo dito. Tayo ay mag-Olive Young. Olive Young ulit. Hindi kasi may pinapabili si Ivan. Pinapasuyo niya. So, bilhin natin. Kasi magkikita kami sa October 10, Klook Travel Fest. Punta kayo fam ha sa Klook Travel Fest. Pupunta kami doon. Pero sa umaga lang kami. Kasi may mga kanya-kanyang appointments na. Ang dami pa dito oh. Tingnan nyo, Lansdowne, Lollipop. Ayan pa, ang dami pa doon. May Jeju gift. Dito tayo sa Olive Young. Ayan, another bus. 335. Ayun, may fila pa pala dun sa kabila. Another bus, kulay green, 461. Sweet naman ito, fam. Tignan nyo ang random, oh. We love having you here. Diba? Ang sweet. Dito na tayo sa hotel. Ayun na yung hotel natin. Nag-taxi na lang ako, fam, kasi 15 minutes lang pag nag-taxi. Kapag nag-bus ka, 42 minutes. Ang binayaran ko ay 7,400. And tambay muna tayo dito. O, diba? Tayo muna tayo. Ito yata yung kwarto natin eh. 1, 2, 3, 4, 5. Isa dyan sa mga nakabukas yung ilaw yung room natin. O diba, ang sarap tumambay. May baywalk sila. Kumakanta. Lapitan natin yung kumakanta. Yung lalakad natin. Ayan. Woohoo! Naglalakad na ako dito sa my Bay Area. Ano ba tawag dito? Bay Walk? Coastal Walk? Can we just slow down and appreciate the view, the weather, ang lakas ng hangin dito, ang sarap, ang lamig. Ang very local nung vibe nung may kumakanta, may mga nakaupo dito. Wow! Ang sarap lang. Ayan o, lakad lang. Diba? Ang sarap sa feeling. Isipin mo. I'm thinking nandito tayo sa Jeju. Ini-enjoy yung coastal walk. Tapos local vibe. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Diba? Sige, balik tayo doon. Pero ang galing nung seawall nila, andun talaga, no? Kasi para bago pa umabot yung dagat dito o yung tubig. Galing. Halika na, balik na tayo. Yung hotel natin, ayan, may GS25 sa gilid. May better lot period. And we're back dito sa ating hotel room, fam. Time check, 9:22 na ng gabi. Kita ba? Hindi makita. Anyway, bumili lang ako ng tubig sa GS25, yung malaki. Nag-reflect sa GCash, 57 pesos. So, diba? Ano na to? Malaki na to. Yan o, Samdaso. Oh, 57 pesos. So, matalag sa ibang bansa, let's say Hong Kong, yung 70 pesos mo, yung maliit lang, diba? So, ayan. Bumili tayong tubig. So, wala tayong masyadong ganap today, fam, no? Kasi bumiyahe lang talaga tayo from Busan to Jeju. Nilaan ko lang talaga tong day na to para sa biyahe. Tapos, kumain ng black pork and chill lang, maglakad-lakad lang sa area, no? Gusto ko pa nga sana maglakad-lakad dito sa area kaso gabi na. Check na lang natin one of these days, no? So, for now, magpapahinga na muna ako, fam. Important notes about Jeju. Sa arrival card, wala naman akong fill out na arrival card. Maybe because domestic tayo, galing na tayo ng Busan. And Jeju is visa-free para sa mga Filipinos. Pero ang condition, kailangan yung flight mo ay direct na lalapag dito sa Jeju. Hindi ka pwedeng dumaan
dumaan ng Seoul, hindi ka pwedeng dumaan ng Busan or other parts pa ng South Korea. Kasi pag dumaan ka dun sa mga parts na yon, kakailanganin mo ng visa. Pero kung magde-direct flight ka, papunta dito sa Jeju, visa free. Although, ang alam ko, walang direct flight from Manila to Jeju. So, ang ginagawa ng iba, pumupunta muna silang Hong Kong. Manila to Hong Kong, Hong Kong to Jeju. So, Hong Kong, visa free tayo. Jeju, visa free tayo. So, pwede yon. Another option na ibang ginagawa is Manila to Taiwan, Taiwan to Jeju. Taiwan is visa free, Jeju is visa free. Pwede yon. Another option, Singapore. Manila to Singapore, Singapore to Jeju. So, marami fam. Pwede kayo mag-search sa Google Flights or Skyscanner. Lagay nyo lang Manila to Jeju, tas i-untick nyo lang yung direct flights para makita yung mga connecting flight. Kasi ganyan yung una kong planong gawin na dadaan sana ng Taiwan ngayon nakita ko kasi yun yung pinakamura. Pag dumaan kasi ng Hong Kong mas mahal. So Taiwan tapos Jeju para ma-avail natin yung visa-free privileges ng ating Philippine passport. Pero yun nga, since nanggaling na tayo ng Busan, ayan, diniretso na natin dito. Another important information, ayon sa airport, no, pwede kayong sumakay ng bus, tapos rent a car. Madalas talaga sa mga turista dito nagre-rent a car, no. And for me, parang okay naman mag-drive kasi nasa kaliwa naman yung mga drivers dito. Katulad din sa atin. Mahirap kasi pag nasa kanan, di ba, tulad nung sa Japan. Pero dito sa Jeju, feeling ko naman kung bihasa kayong driver at malakas ang loob nyo, kayang-kaya nyo. Kasi na-experience ko dito yung mga nasakyan kong taxi, ang bibilis sila magpatakbo, even sa Busan, no? Pero yeah, lakasan lang talaga ng loob yan, no? Kung malakas ang loob nyo, go. Pero dito lang naman siguro sa city center, no? Pero kapag lumabas ka na ng city center, kapag pupunta ka na sa mga tourist spots, feeling ko naman maluwag na yung daan, mas kaya nyo nang mag-drive. Kung may kasama sana ako, feeling ko kakayanin ko naman mag-drive. Pero kung ako lang mag-isa, parang it's a no-no. Kasi syempre mag-vlog tayo, magda-drive pa ako papuntang destination. Syempre it will take time kasi mag-deliver ka pa, alamin mo pa yung daan. And syempre kapag hindi mo kabisado yung daan, mabagal ka lang, hindi ka naman mabilis magpatakbo talaga, di ba? So, ayun, next time na lang. Pangarap ko talaga mag-rent a car dito, no? Kasi parang ang sarap mag-drive along sa mga coastal roads dito. Pero next time lang natin gawin yon. Since solo travel muna tayo ngayon, we're gonna do DIY and yung mga Klook tours kasi may mga Klook tours naman. And kaya ko rin napili itong hotel na to kasi yung mga Klook tours, dito yung pick up sa baba. So hindi na tayo lalayo. Tapos may iba't ibang parts ang Jeju, no? So nandito tayo sa airport part. May east, may west, may south. So yung mga yon kasama naman yun sa mga tour packages. Pero yung iba nagsistay din sa Sogwipo. Isa din yun sa parang center area dito. Tapos may mga malalapit ding attractions doon. Yung Jeju isang paikot na island siya. Ilagay natin yung map dito sa screen. So ayan siya, isang paikot siya. And nandito tayo banda sa may airport, no? And yung mga solo travelers, usually, nagsistay talaga dito sa area na ito or sa Sogwipo. Tapos, kukuha na lang ng mga tours and yung iba nagbabas na ng DIY, no? Pero kung may sasakyan, mas mabilis. Kasi fam, yung bus dito, katulad nung pauwi natin, di ba? Kung nagbus tayo, it will take us 42 minutes para makarating dito. Pero yung via car, 15 minutes lang. Ganun kalaki yung difference, no? Kaya kapag nagbasa ka ng mga articles about Jeju o yung mga blogs about Jeju, makikita mo talaga na medyo challenging yung transportation talaga kasi this is a separate island talaga from sa mga main islands ng South Korea. Pero ayun nga, marami namang mga nag-o-offer ng tours sa Klook and kung tsatsagain mo talaga, pwede ka naman talaga mag-bus. Maglalaan ka lang talaga ng oras, no? So yun lang fam, siguruhin ko na muna itong vlog. Babawi tayo ng tulog ngayon kasi the past few days talaga naging erratic yung sleep natin. Anong oras na ako natutulog. Tapos ang aga-aga ko rin gumigising. So ngayon plano kong magbawi talaga ng tulog. Ayan, maaga pa, makakapag-freshen up na tayo. So sana na-enjoy nyo pa rin itong vlog na to fam, kahit napaka-chill lang. Bumiyahe lang tayo from Busan to Jeju and sana na-enjoy nyo pa rin, no? So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko sa screen. Also fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman sa baba. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba. Malaking bagay na sa akin yan fam. So thank you so much for watching and I'll see you on my next Jeju vlog. Bye! Good night!